ang the only boxing 8 Division World Champion na si Manny Pacquiao, habang papalapit na ang laban kontra sa Rizin Mixed Martial Arts Featherweight Champion na si Suzuki Chihiro. Pacman may napakadelikadong banta sa hapon at sinabing 1 hanggang 2 mga suntok lang ay kayang tapusin ang kanilang laban. Darren John Duaney, ang former International Boxing Federation Super Bantamweight World Champion, ay sinimula na ang pagpapainit sa nilulutong laban kontra yan sa undefeated na at 2 Division undisputed World Champion pa na si Naoya Inoue. Duaney at tapang tao, harapin si Inoue kahit buhay man ang kapalit. Ito po ang mga nilalaman ng ating kwentuhan. Kaya tara, kwentuhan na! Itong si Suzuki ay parang isang bata lang ito na nag-aaral kung paano mag-boxing. Ito ang isa sa mga banat ni Pacman sa kalabang hapon, kaya marami ang nagulat kung bakit ganito na lang kung gumanat ang ating pambansang kamao. Well, actually mga kakwento, bihira lamang natin naririnig na nagbabanta ang ating pambansang kamao sa sinumang mga nakalaban niya. Kahit noon pa man, kahit gaano man kaangas ang kanyang mga nakaharap noon ay pangiti-ngiti lang yan at sinabing haya na lang niya ang kalaban niya kahit anong mga banat man ang sasabihin laban sa kanya. Bilang kamuna ni Pacman sa ibabaw ng lona ang bahalang magigipag-usap sa kalaban. Kaya sino nga ba ang hindi maninibago ngayon sa pinapakitang asa ni Pacman kontra yan sa kalabang hapon na si Suzuki? Well, sa face-off pa lang mga kwento ng dalawa, sa ibabaw ng lona ay kagad minaliit ng hapon ng ating pambansang kamao. Kaya sa unang round pa lang ay ipapagapang na niya itong si Pacman. Sa dami ba naman ang nanood sa announcement ng kanilang laban at medyo maedad na rin si Pacman, kaya baka medyo madali nang nagpapakalembang sa kanyang tenga ang mga banat ng kalaban dahil kung ang ating pagbabatayan ay ang balitang ibinahagi na sa bansang Japan. Ang news article na ito ng Yale News Japan ay masasabi natin talaga na nakakapanibago ang ating pambansang kamao na talagang nagbanta na itong si Pacman sa kanyang kalaban at mababasa natin dito na idiniklara ni Pacman na ang laban niya kontra sa Hapon ay matatapos lang ito sa 1 hanggang 2 mga suntok. Ibinunyag pa ni Pacman kung nga ba ang weakness ng Hapon at tinawag pang pambata o bata pa ang kalaban niya. Ganito ka real talk si Pacman sa kanyang makakalaban na Hapon. Pero kakwento, kamakailan lang ay pinalabas na ang video ng Rizin. Ibinunyag doon ni Pacman na 80% na kanyang buhay ay naigugol niya ito sa larangan ng boxing. Nagsimula sa nadiskubre niya kung ano nga ba ang boxing, natuto kung paano mag-boxing at hanggang umabot na sa punto na kung saan siya ay naging world champion na. Ayon kay Pacman, nakamtan niya lahat ito dahil pinag-aralan niya at naintindihan niya kung ano nga ba ang science of boxing at ang masasabi niya talaga ay talagang mahirap ang mga pinagdadaanan niya. At sinabi din ni Pacman, hindi naman sa pagmamayabang o pagbubuhat ng bangko, maituturing na niya ang kanyang sarili bilang isang propesor sa larangan ng boxing. Ganun pa man, inamin ni Pacman ang MMA ay isang mahirap din na sport, pero ang MMA lang talaga ay siyempre ibang-iba sa boxing. Ibinahagi pa nga ni Pacman yung panahon na ipinakita ng kanyang staff ang isa sa mga laban ni Suzuki at doon nakita ni Pacman kung nga ba ang mga buta sa pakikipaglaban ng Hapon. Kaya ayon kay Pacman, kung ganito lang kung lumaban itong si Suzuki ay masasabi niyang easy fight niya lang ito. Ayon pa kay Pacman, hindi siya mahirapan na atakihin o patamaan ng Hapon na napakabukas ang depensa nito. Kaya nasabi na lang ni Pacman kung isang real boxer talaga ang makakasagupa ng Hapon ay talagang 1 o 2 mga patama lang ay tapos na ang laban. Well, alam naman natin mga kakwento, itong si Pacman ay may kakayahang one-hit delete. Kaya ganito man bumanat si Pacman pero kakwento may kaakibat na gawa yan. Ang panapos pa na sinabi ni Pacman, itong si Suzuki ay para lang itong batang gustong matuto ng boxing, naghahanap ng magaling na coach sa boxing para maturuan siya kung paano nga ba ang pagboboxing. Mga kakwento, itong si Duaney ay isang atapang tao. Kahit buhay niya ay itataya ito. Monster ng Japan ang posible niya makakalaban. Kaya ayon sa kanya, hindi siya natatakot harapin ang halimaw na ito. Siyempre kakwento, siya talaga ay atapang tao. Sa ibabaw ng luna hindi atakbo. Well, paano ba naman atakbo? Tulog sa luna ang tao na ito. Hindi biro lang dahil pwede naman itong si Inoue ay kanyang ma-upset. Kahit gaano man ang tsansa, kali. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood.
Pero baka naman mga kwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kakakwentong Jester Jan Mendoza, kakakwentong Victor Ray, kakakwentong Dr. Alvin Vlogs. Maraming salamat idol. At kakakwentong nanonood ngayon, shoutout siya dyan. Bueno, hanggang dito po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo na po ang ating susunod na video. At dito po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.